I love you, Juan. Wika ni Dominic habang nakahilig sa kanyang balikat. Dahil nasa ibabaw pa rin niya ito. Yumakap siya na mahigpit sa asawa. I love you too, Juan. Malambing na tugo naman ni Adriana. Marahan naman itong gumalaw at nahiga sa kanyang tabi. Matulog muna tayo, Han. Pagod na wika nito sa kanya. Pagkatapos ay yumakap na mahigpit sa kanya. Kaya ng gabing iyon ay natulog sila ng tanging manipis na kumot lang ng resort na iyon ang nakatabing sa kanilang katawan. Lingi din sa kaalaman ni Adriana ng mga oras na ginagawa nila ang lahat ng iyon ay nasa kabilang linya ng telepono ni Dominic si Atara. At sadya nitong pinarinig ang lahat sa dalaga upang ipakita at iparamdam dito na seryoso siya sa pagbabagong buhay niya para kay Adriana at para sa magiging anak nila. Si Atara naman na nasa kabilang linya ay hindi mapigilang pumatak ang mga luha nito habang pinapakinggan ang lahat ng ginagawa ng mag-asawa. Hindi rin niya malaman kung bakit pa niya pinakikinggan ang lahat. Samantalang malaya naman siyang patayin ang tawag na iyon. Tumawag lang naman siya dito dahil alam niyang hindi pa nito nakikita ang email na ipinadala niya rito at hindi na siya makapaghintay. Kaya siya na mismo ang tumawag sa lalaki. Pero hindi naman niya akalain na sasagot nga ito pero ang eksenang iyon ang kanyang mapapakinggan. Sige lang, Dominic. Mag-enjoy ka muna sa piling na mahal mong asawa. Dahil baka hindi mo alam, huli na yan. Wika niya sa kanyang sarili. At pinatay na niya ang tawag na iyon at kinontak naman ang numero ni Drake. Hello? Bungad nito at nahahalata pa sa tinig nito na kagigising lang nito. Hihingin ko na sana yung huling bayad mo. Ano? Nang ganitong oras? Bakit hindi mo pa pinagpabukas yan? Naiinis na wika naman ito sa kanya. Ngayon ko na kasi kailangan. Naiinis din na tugo naman ni Atara. Magkano ba ang kailangan mo at nagmamadali ka? Hindi pera ang kailangan ko. Mabilis na tanggi naman ito. Ang kailangan ko, samahan mo ako sa Bataan. Bataan? Nang ganitong oras? Mas lalo niyang nahimigan ang ina sa tinig nito. Oo nga, kung hindi mo maibibigay ang gusto ko, wala ka nang makukuhang kahit na anong impormasyon sa akin. Pagbabanta naman niya rito. Pambihira naman, Atara. Ang dami-dami kong ginawa maghapon. Tapos kung kailang 10 oras na ng gabi, saka mo ko tatawagan para samahan ka lang sa Bataan? Are you insane? Hindi naman kita pinipilit, sir. Kung ayaw mo, okay lang naman. Madali naman akong kausap. Saan ba kita susunduin? Nauubusan ng pasensya na tanong naman ito. Ite-text ko nilang sa'yo yung complete address. Hihintay nilang kita rito. Bye. Mabilis na paalam niya. Saka pinatay ang tawag na iyon. Dahil baka magbago pa ang isip nito. Kailan kita susunduin? Tanong sa kanya ni Drake dahil kasalukuyan silang nasa tapat ng Harbor View at pasado 2:00 na ng madaling araw. Tatawagan na lang ulit kita, sir. Pero hindi naman ako magtatagal dito. Baka bukas o sa susunod na araw ay magpasundo na rin ako sa'yo. Tugon naman niya rito. Pagbaba niya ng sasakyan ay nagulat siya. Dahil bumaba rin ito ng sasakyan nito. Oh, bakit bumaba ka? Nagtatakang tanong naman niya rito. Magpapahinga at matutulog muna ako. Pwede naman siguro yun, ano? Sarkastikong tugon nito. Pagkatapos ay nauna nang humakbang sa kanya. Papuntang hotel ng resort. Antok na ako. At baka hindi na ako umabot ng buhay papuntang Maynila. Narinig pa niyang usal nito. Naiiling na lamang na napasunod naman siya rito. Good morning, ma'am, sir. Nakangiting bati sa kanila ng receptionist. Room nga, tugon naman ni Drake. Mababakas na sa mukha nito ang labis na pagod at antok. Okay po, room 42?
Hindi, magkaiba kami. Halos sabay na tutol nila ng lalaki. Nagulat man ay nagtataka at napatango na lamang sa kanila ang receptionist. Miss, anong room number ni na Mr. and Mrs. Escalante? Tanong naman niya, nag-aalangan naman itong tumingin sa kanya. Don't worry miss, close friends ko sila. Ang totoo, sila nga nagsabi sa akin na maganda rito, kaya kami nandito ngayon. Napatango naman ito sa sinabi niya. For a while ma'am, check ko lang po. Tugon naman ito. Room 305 po sila. May available room ba na malapit lang sa kanila? Titingnan ko po ma'am. Muli itong tumingin sa monitor ng desktop nito. Yes po ma'am, vacant po ang katabing room nila. Sige, iyon ang kukunin ko. Mabilis naman na tugon niya. Sa inyo po sir. Baling naman ito kay Drake. Kahit saan basta mahihigaan. Antok na sagot naman ito. Okay po. Pagkatapos ay may inabot itong card sa kanilang dalawa. Bago nahiga si Atara, ay nag-text muna siya kay Dominic. Sir, check niyo po yung email ninyo. Saad niya sa text messages niya. Bago siya nahiga sa kanatulog. Napagod din naman ang kanyang katawan sa biyahe. Kinabukasan pagising ni Dominic, ay ang text kaagad ni Atara ang bumungad sa kanya. Bagaman naiinis ay tiningnan niya ang sinasabi nitong email sa kanya. Sa sobrang gulat na makita iyon ay nalaglag pa sa kanyang mukha ang cellphone na hawak niya. At napabalikwas din siya ng bangon dahil doon. Oh, bakit Han? Nagtatakang tanong naman ni Adriana. Dahil nagising din ito sa biglaang pagbangon niya. Wala Han. Inaantok pa kasi ako, kaya nalaglag yung cellphone ko sa mukha ko. Napabangon na lang ako dahil sa sakit. Pagdadahilan naman niya pagkatapos ay mabilis na iniiwas dito ang cellphone niya. Nagtataka man ay tumango na lang sa kanya ito. Dumiretso na lang siya ng bangon. Nagbihis na lang siya sa katinungo ang balkonahe ng kanilang silid. At muling tiningnan ang litrato na pinadala sa kanya ni Atara. Pregnancy test iyon. Nais niyang suntukin ang sarili sa panibago na namang problemang dumating sa kanya. Gusto ni Atara na tawagan niya ito. Ngunit dahil hindi niya iyon magawa ay nagreply na lang siya sa text messages nito sa kanya. Naalintana siya sa ginawa ng biglang may kumatok sa pintuan nila. Kaya muli siyang pumasok sa loob ng silid. Nakapagbihis na rin ang asawa pagpasok niya. Kaya ito na ang nagbukas ng pintuan. Room service po ma'am. Saad naman ng lalaking naka-uniforme ng hotel na iyon pagbukas nila ng pintuan. Room service? Nagtatakang ulit naman ni Adriana sa sinabi nito. Hindi kami tumatawag ng room service. Po? Hindi po ba ito ang room 305? May babae po kasing tumawag at umorder po ng breakfast for 2. Hindi po ba ito ang room nila Mr. and Mrs. Escalante? Marahas na napatingin sa kanya si Adriana. Sigurado ka bang babae ang umorder niyan? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Adriana sa room attendant. Opo ma'am. Nagtatakang sagot naman ito. Hindi kami umorder niyan. Pakibalik na lang. At pakisabi, alamin nila kung saan ang gagaling ang tawag ng babaeng umorder niyan. Galit na utos naman ni Adriana rito. Napakamot naman na tumango lang ito sa kanyang asawa at umalis. Pagsara nito ng pintuan ay galit itong bumaling sa kanya. Sabihin mo na habang maaga pa Dominic, kung may alam ka sa bagay na ito. Of course, wala. Kagigising lang natin hindi ba? Mabilis namang sagot niya dahil totoo namang wala siyang nalalaman doon. For God's sake, Dominic. Babae yung tumawag at alam niya na tayo ang nasa kwarto na ito. Adriana, hindi ko talaga alam. Maniwala ka sa akin. Siguraduhin mo lang talaga. May pagbabanta ang tinig nito bago tuluyang pumasok ng banyo.
Napahawak na lang siya sa kanyang batok dahil hindi niya malaman kung ano ang gagawin sa larawan na ipinadala sa kanya ni Atara. At dinagdagan pa ng kung sinong babaeng nag-room service na iyon sa kanilang silid. Tumunog ang cellphone niya at si Atara iyon. Mabilis siyang lumabas ng balkonahe upang sagutin ang tawag nito dahil natatakot siya na ipadala nito kay Adriana ang mga larawan. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Atara? Mahina ngunit mariini ang tanong sa dalaga. Pinagbabayaran ko na ang lahat ng ginawa kong mali sa asawa ko. Kaya pwede ba? Huwag mo nang dagdagan pa. Ikaw lang naman ang kailangan ko, Sir Dominic. Pagbibigyan mo ako sa lahat ng gusto ko. Pagkatapos wala nang kahit na anong malalaman pa ang asawa mo. Mabilis naman na tugon nito. Talaga bang nababaliw ka na? Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho kung itutuloy mo yung mga ginagawa mo. Trabaho lang mawawala sa akin, sir. Sa'yo asawa mo ang pwedeng mawala. Ikaw din. Nang iinis pang wika nito sa kanya. Anyway, nagustuhan niyo ba yung pinadala kong breakfast? Napakunot noon naman si Dominic sa narinig mula rito. Ikaw ang tumawag ng room service? Hindi makapaniwalang tanong naman niya rito. Paano mo nalaman kung nasaan kami? At ang room number namin? Pwede kang tumingin sa kanan mo. So, makikita mo sa sarili mo. Makahulog ang wika nito. Kaya napatingin naman siya sa direksyong sinasabi nito. At muntikan siyang mapamura na makita ito sa kabilang balkonahe habang kumakaway sa kanya. At bakit ka nariyan? Hindi niya maitago ang galit sa tanong niyang iyon. Wala naman sigurong masama na magbakasyon din ako. Besides, buntis din ako, Sir Dominic, at siguradong makakabuti rin sa bata kung naririto ako. Akala mo ba mapapaniwala mo akong buntis ka? Madaling pikein ang pregnancy test, Atara. At sa state mong yan, alam kong gagawin mo ang lahat para lang makuha mo ang gusto mo. Sige, tingnan natin kung sino ba sa ating dalawa ang paniniwalaan ni Atty. Adriana. Wika nito na punong-puno ng pagbabanta ang tinig nito. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag na iyon at pumasok sa sariling silid. Kulang na lang ay masuntok niya ang rails ng balkonaheng iyon. Sa sobrang galit sa kanyang nararamdaman. May problema ka ba? Tanong ni Adriana mula sa kanyang likuran. Mariin siyang pumikit bago humarap dito. Upang palisin ang inis na nararamdaman kay Atara. Walahan. May problema lang kasi yung sa site. Pagdadahilan naman niya. Tara, kain na muna tayo. Aya naman niya rito. Nagtataka man ay nagpatianod na lang ito sa kanya. Tinungo nila ang restaurantang hotel na iyon at umorder ng pagkain. Kasalukuyan na silang kumakain nang muling tumunog ang telepono niya. Sa pagkakataong iyon ay si Engineer Matayog na ang tumatawag sa kanya. Han, sagutin ko muna ang tawag na to ha. Paalam naman ni Dominic sa asawa. Tumango naman si Adriana kaya tumayo siya mula sa kinaupuan at tinungo ang gilid ng restaurant na iyon. Tahimik na kumakain si Adriana nang tumunog din ang cellphone niya. Nagtataka man ay sinagot niya ang tawag na iyon. Oh, hello, Atty. Cassie Why? Nagtatakang bungad naman niya rito. May nag-email o tumawag na ba sa'yo? Tanong agad nito sa kanya na mas lalo namang ipinagtaka niya. Ha? About saan? Wala pa naman akong nare-receive. Ang totoo, noong nakaraang araw pa ito. Pero dahil naghihinala ako doon sa babaeng yon, nag-play ba kami ng mga CCTV? Dinalaman namin na yung babaeng pumunta rito ay na-meet mo na rin 4 months ago. At ang pinagtataka namin, kung na-meet ka na niya 4 months ago, bakit nagpunta pa siya rito para humingi pa ng calling card mo? Kwento naman ito na sa kanya
na mas lalo pang nagpagulo sa isipan niya. Wait. Hindi ko kasi maintindihan, Cass. Can you make it clear for me? Okay, ganito yon. Kasi noong nakaraan, may babaeng pumunta rito. Ang kwento nitong si Milen, nanghihingi raw ng calling card ang babaeng iyon. At ang hinihingi ay yung Attorney Escalante daw. So dahil wala ka na rito, ang ibinigay ni Milen ay iyong calling card ko. Pero hindi ako ang hinahanap niya kundi ikaw. Then, ang isang dahilan bakit ako naghinala ng sobra sa babaeng ito, ay bigla niyang kinulit si Milen tungkol doon sa isang naging kliyente ko. Tapos naisipan kong ipacheck lahat ng visitor's log at nakita namin yung pangalan niya 4 months ago. So to make it sure na siya talaga iyon, nagpa-playback ako ng CCTV and confirm na iisang tao lang sila at ikaw ang nakaharap niya ng oras na iyon. Teka, sinong babae yan ba yan, Cass? Sa totoo lang, hindi ko talaga siya kilala. Pero sobrang kahina-hinala ang mga kinikilos niya. Mula nang dumating siya hanggang sa umalis siya. Sa tingin ko rin, hindi totoong nangangailangan siya ng legal advice. Dagdag pa nito kaya naman bigla rin siyang kinabahan at hindi maiwasang maghinala sa mga narinig mula sa kaibigan. Malapit sila sa isa't isa nito dahil siya ang naging mentor nito nang magsisimula pa lamang ito sa magtanggol law firm. Wait, may isisend ako sa yung pictures. Hindi ako sigurado kung siya yan, pero iba kasi talaga ang kutob ko, Cass. Sabihin mo sa akin kung siya yung babaeng tinutukoy mo, ha? Dahil muli niyang naalala ang kahina-hinalang sekretarya ng kanyang asawa. Okay, sige. Tugo naman ito kaya pinindot niya ang hold on ng tawag na iyon at ipinadala sa email nito ang litrato ng babae na nakuha niya mula sa CCTV ng bahay nila pagkatapos ay muli siyang bumalik sa tawag. Na-send ko na, nakita mo na ba? Wait, i-check ko lang. Tugo naman ito ilang saglit din itong natahimik mula sa kabilang linya. Oo, siya nga ito. Kilala mo? Bulalas nito kaya muling nagsalubong ang kilay niya. Ang totoo lang, Cass, wala akong idea. Pero sekretarya yan ng asawa ko. Kuwento naman niya rito. Anong kailangan niya sa'yo? Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Kahina-hinala na yung ikinikilos niyan. Dapat mabantayang maigi. Baka naman may binabalak na masama yan. Nag-aalalang wika naman ito sa kanya. Sa totoo lang, ay naisip ko na rin yan noong unang beses ko siyang nakita. Pero hindi ko nabigyan ng pansin dahil sa buntis ako at mas kailangan kong unahin ang kalusugan ko at ng anak ko. Hindi kausapin mo si Dominic. Dapat alam niya Adriana yan. Mamaya niyan, may masama na palang binabalak ang babaeng yan. Biruin mo, matagal nang siyang nagiging stalker sa'yo. Bahagya rin siya nakaramdam ng takot dahil sa sinabi nito. Sige, pagbalik niya ay kakausapin ko agad siya tungkol dyan. Matagal nang hindi maganda ang kutob ko riyan. Pero sa dami na rin ang problemang dumating sa amin ni Dominic, hindi ko na yan naalala. Mabuti at naisipan mong itawag sa akin yan ngayon. Ngayon lang kasi namin nalaman at hindi ko pinalipas ang araw na hindi ipaalam sa'yo. Sisiguraduhin kong ako ang hahabol sa kanya sa oras na may masamang mangyari sa'yo. Sige, maraming salamat, Cass. Babalitaan na lang kita. Paalam naman niya rito. Sige, bye. Bye. Pagtapos ay pinatay na niya ang tawag na iyon. Napaisip siya na malalim sa mga sinabi ng kaibigan sa kanya. Nasa malalim ng pag-iisip naman si Adriana nang muling bumalik si Dominic. Anong balita? Tanong naman niya rito. Pag-upo nito sa kanyang harapan. Pinatingnan niya sa akin yung mga proposal na ipapasa namin para sa bidding.
Sa tingin ko naman ay wala ng problema yon. Tugo naman ito pagkatapos ay muling sumubo ng pagkain nito. Anyway, Dominic, may gusto sana akong itanong tungkol doon sa sekretarya mo. Tanong nito na ikinasamid naman ito. Kaya ngayon ay walang tigil ito sa pag-ubo. Okay ka lang ba, Dominic? Nag-aalalang tanong naman ni Rito. Dahil namumula na ito sa kakaubo. Pilit naman itong inabot ang tubig sa kayon dahan-dahan na nilagok. Nang makaramdam ng ginhawa, ay agad itong luminga sa paligid ng restaurant. Waiter? Tawag nito sa isang attendant na naroroon. Tumalima naman ito at sumunod sa kanila. Pakiligpit na lang dahil tapos na kami. Ito ang bayad ko. Keep the change. Bumaling ito sa kanya. Tara na. Nawala na ako ng gana dahil lumamig na yung pagkain. Wika pa nito kaya napatayo na rin siya sa kanyang kinauupuan. Tahimik at magkahawak kamay lang silang muling naglakad papunta sa tabi ng dagat. Hindi niya malaman dahil pakiwari niya ay iniiwasan nito ang huling tanong niya. Kaya naman hindi niya maiwasan na muling magduda rito. Ang ganda talaga rito, Han. Masayang wika nito. Naalala ko pa noong nag-propose ako sa iyo rito. Kinakabahan pa ako noon kasi akala ko hindi mo tatanggapin yung proposal ko. Natatawang pagbabalik tanaw nito nang nakaraan nila sa lugar na iyon. Seryoso itong tumayo sa kanyang harapan. Kaya napatigil siya sa paglalakad. Adriana, kung ngayon ba kita tatanungin, ibibigay mo pa rin sa akin ang matamis mong oo. Seryoso rin isang tumingin sa mga mata nito. Yung totoo ba ang gusto mong marinig, Dominic? Tanong niya kaya mas lalong sumeryoso ang mukha nito. Dahil kung yung totoo lang, ay hindi ko alam ang isasagot ko. Pero siguro oo, pero baka pwede ring hindi. Marami kasing gumugulo sa isip ko. Masyadong komplikado ang sitwasyon natin ngayon, Dominic. Makahulugan na wika naman ni Adriana. Naiintindihan ko naman, Adriana. Kung iyan ang nararamdaman mo. Dahil alam ko naman na kasalanan ko rin ang lahat. Pero kahit ganoon, nagpapasalamat pa rin ako na sa isa pang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Tumango naman siya rito. Tara, gusto mong maupo roon? Aya naman ito sa kanya. Kaya muli siyang tumango rito at inakay siya nito papalapit doon. Naupo sila sa upuang inilaan para sa mga bakasyonista ng resort na iyon. Mataas na rin ang sikat ng araw. Ngunit dahil sa lamig ng hangin, ay hindi naman ramdam ang init niyon. Hanggang kailan tayo dito, Dominic? Tanong naman ni Adriana kay Dominic. Ikaw ba? Hanggang kailan mo gusto rito? Kasi kung ako ang tatanungin mo, ay gusto ko pang magtagal dito. Sumandal ito sa kinaupuan nito. Pasandal na rin sana siya sa kanyang kinaupuan. Nang muling tumunog ang telepono ni Dominic. Kaya napatingin siya rito. Nag-aalangan naman itong tumingin sa kanya kaya hindi maiwasang magsalubong ang mga kilay niya. Si Engineer Matayog ulit. May itatanong lang siguro. Muling wika naman ni Dominic. Bakit hindi mo sagutin? Baka importante yan. Sige, sandali lang. Paalam naman ito sa kamuling tumayo at humakbang papalayo sa kanya. Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Hindi pa ito nakakalayo sa kanya nang tumunog naman muli ang kanyang cellphone. Ano ba yan? Kapag may tumatawag sa kanya, may tumatawag din sa akin. Naiiling na wika naman ni Adriana. Hello, Ma? Hello, Adriana. Nasaan ba kayo at saradong-sarado itong bahay ninyo? Nag-aalalang tanong sa kanya ng ina. Mula sa kabilang linya. Ay pasensya na, Ma. Hindi malang ako nakatawag sa inyo nang umalis kami. Narito kami ni Dominic ngayon sa Bataan. Ito kasi ang advice ni Michelle.
na makakabuti sa bata. Kaya dito muna kami pansamantala. At balak din po namin na pagtapos nito, ay diyan na sa inyo dederecho. Dahil diyan na rin sana ako maglalagi kaya hindi na po ako makatawag sa inyo. At dahil gusto sana namin ni Dominic na surpresahin na lang kayo, pagkukwento naman niya sa ina. Ganoon ba? Abay sana man lang tumawag kayo. Nag-alala rin kami ng papa mo, lalo na at may nakarating na balita sa amin na may ibang babae raw yung asawa mo. Wika nito na ikinakunot naman niya ng kanyang noo. Saan naman po ninyo nakuha ang balitang yan, ma? Kinakabahang tanong naman ni Adriana. Sa kuya mo. May nagpadala raw kasi ng mga litrato sa kanya. Kaya dali-dali niya kaming inutusan na puntahan ka rito sa inyo. Dahil nag-aalala rin naman sa iyo ang kapatid mo na yon. Sino daw ho ang nagpadala sa kanya? Abay hindi ko na naitanong dahil gulat na gulat kami nang malaman namin. Pero gusto rin kaming makasiguro ng kapatid mo. Kaya siguro, mismo siya na nagsabi sa amin na puntahan ka rito. Ramdam niya ang pag-alala sa tinig nito. Talaga bang walang ibang babae ang asawa mo, ha anak? Paninigurado naman ito. Ma, kung mayroon man po, kayo naman po ang una kong sasabihan ng tungkol doon. Kaya huwag na po kayo mag-alala. Lalo na po yung si Papa. High blood pa naman yan. Huwag na po kayo mag-isip ng sobra dahil kaya ko naman po ang sarili ko. Hindi mo naman maiaalis na mag-alala kami sa iyo dahil magulang mo kami. Kaya nga na matapos kaming tawagan ng kuya mo, ay hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa nang nagpunta rito. Pero ang mahalaga naman sa amin ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon. Tawagan mo na lang kami kapag nakauwi na kayo ng Bulacan nang maipaghanda na lang namin kayo. Mahigpit na bili naman ito sa kanya. Opo ma, huwag na po kayo mag-alala ni Papa, okay? Tatawag na lang po ako kapag pauwi na kami ni Dominic. Sige anak, mag-iingat kayo. Lalo ngayon na may bata ka nang iniingatan. At kung may problema, huwag mong kalilimutang tumawag sa amin. Dagdag na bili naman ito. Opo ma, mag-ingat kayo pag uwi ni Papa ha. Bye. Paalam naman niya rito. Sige anak. Pinatay na rin ito ang tawag na iyon. Pagpatay niya ay lumapit sa kanya si Dominic. Wait lang Han, magsi-CR lang ako. Paalam naman ito sa kanya. Saka siya tinalikuran. Sasabay na ako. Habol naman niya rito sa katumayo. Hindi na. Hintayin mo na lang ako riyan. Saglit lang naman ako. Tutol naman ni Dominic. Nagtaka man ay napaupo na lang siya. Muli habang sinusundan ito ng tingin. Nang mawala ito sa paningin niya, ay muli lamang niyang itiningin ang mga mata sa malawak na karagatan. Magmula nang lumabas ng silid ang mag-asawa, ay tahimik lamang na nakasunod dito si Atara. Ngunit nagbibigay siya ng malaking distansya sa pagitan ng mga ito dahil baka maramdaman ni Adriana ang kanyang presensya. Hindi siya makatiis sa nakikita at gustong-gusto na niyang lapitan si Dominic. Ngunit hindi niya iyon maaaring gawin dahil kasama nito ang pinakamamahal na asawa. Nang makita niyang naupo ito sa upuan na nasa tabi ng dagat, ay hindi na siya nagdalawang isip na tawagan ang numero nito. Kita niya ang labis na pag-alinlangan sa mukha nito nang makita ang pangalan niya sa caller ID nito. Ngunit napangiti siya nang tumayo ito papalayo sa asawa. Saka sinagot ang tawag na yun. Sa pagkakataong iyon alam na niyang natatakot ito sa banta niya. Ano ba talagang kailangan mo, Atara? Naiinis na salubong kaagad na tanong nito sa kanya. Ikaw lang naman ang kailangan ko. Wala nang iba. Mabilis naman na tugon niya rito. Huwag mo ngang guguluhin ang bakasyon namin ng asawa ko. Pwede ba? Nauubusan na napasensya na wika nito. Puntahan mo ako rito. Utos naman niya kay Dominic. Anong sabi mo? Ang sabi ko, puntahan mo ako rito. O baka gusto mong ako na mismo ang pumunta riyan sa inyong mag-asawa? Pagbabantang muli ni Atara. Napamura naman si Dominic. Ano ba talagang problema mo, Atara?
Galit na mura nito. Wala akong problema. Pero parang nagkikrave kasi ako ng gusto kitang kainin. Puno ng pang-aakit na usal naman ito. Tigilan mo nga ako, Atara. Pwede ba? Hindi ka pa naaawa sa sarili mo? Hindi ako naaawa at hindi ako nagbibiro, Dominic. Huwag mo akong subukan dahil hindi mo pa ako ganoon kakilala. Muling napamura naman si Dominic. Nasaan ka ba? Napangiti siya sa tanong nitong iyon. Narito ako sa likuran ng building. Puntahan mo na lang ako sandali rito. Natatanaw na rin kita mula rito. Nakita niyang hinagilap nito ang kinaroroonan niya. Kaya kumaway siya rito. Agad naman siya nakita nito. Lumapit muna ito sandali kay Adriana bago tinungo ang kinaroroonan niya. Nang nasa harapan na niya ito, ay kita niya ang labis na galit sa mukha nito. Ano ba talagang gusto mong mangyari? For God's sake, Atara. Hindi mo to dapat ginagawa sa sarili mo. Galit na bulyaw nito. Kaya, ngunit ngumiti lang siya rito at mabilis na pinulupot ang kamay niya sa batok nito. Sa kapilit niyang inaabot ang mga labi nito. Ano bang ginagawa mo? Itinulak siya nitong papalayo. Hindi ako pumunta rito para pagbigyan ka sa gusto mo. Narito ako para makiusap sa'yo. Na kung pwede lang, tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami mag-asawa. Malinaw ang naging usapan natin umpisa pa lang. Pero bakit ngayon nagkakaganyan ka? Bakit pilit mong ipinagsisiksikan ang sarili mo sa akin? Galit na sigaw naman ni Dominic. Dahil mahal na kita, Dominic. Sigaw naman niya na ikinagulat nito. Oo, minahal kita nang hindi ko namamalayan. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko haharapin. Dahil alam mo naman na ikaw ang una sa buhay ko. Kaya hindi ko na matatanggap na ganito mo lang ako kung tratuhin. Samantalang dati, ramdam na ramdam ko ang pag-alala mo sa akin. Pero Atara, the feeling is not mutual. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At yung sa atin, isang malaking pagkakamali lang yon. Isang pagkakamali na dala ng kapusukan ko. At iyon ang pagkakamali na ayoko nang balikan pa. Please lang, maawa ka sa akin at maawa ka sa sarili mo. Hindi! Mabilis na tutol naman ni Atara. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin ko ring hindi ka rin magiging masaya. Pagmamatigas naman ni Atara. Atara, ano bang gusto mong gawin ko para tumigil ka na? Tigilan mo na to. Bata ka pa at marami ka pang makikilala sa buhay mo. Hindi ako yun. Dahil may ibang tao na nagmamay-ari sa akin. At yung nagawa ko, pinagsisisihan ko na yun. Naiiyak na pakiusap naman ni Dominic sa dalaga. Pagbigyan mo ako sa huling pagkakataon, Sir Dominic. Pagkatapos ay titigil na ako. Seryoso siyang nakatingin dito. Kaya kitang-kita niya kung paano nagsalubong ang kilay nito. Hindi mo ako madadala sa ganyan mo, Atara. Kaya pwede bang tigilan mo na lang? Tumigil ka na. Ang dami ko pang dapat bawiin kay Adriana. At hindi ko na kayang dagdagan pa yung sakit na ibinigay ko sa kanya. Maawa ka kahit hindi na sa akin. Kahit sa asawa ko na lang. No. Hinding-hindi ako titigil. Hanggat hindi ko nasisira si Atty. Adriana. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi mo nararamdaman ang sakit na ibinigay mo sa akin. Muli ay tinalikuran siya nito. At saan ka pupunta? Pigil nito sa braso niya. Kay Atty. Adriana, sasabihin ko na ang lahat-lahat sa kanya. Dahil dapat lang naman na malaman na niya ang totoo. Para matapos na to at makahinga ka na rin na maluwag. Sigaw naman ni Atara. Ano ang totoo na dapat kong malaman? Napatingin siya sa pinanggalingan ng tinig na iyon. At nanlaki ang mga mata niya nang makita si Adriana nakatayo roon at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa.